Isang basurahing galing sa kalsada. Iyan ang huling salitang narinig ko bago ako bumagsak sa malamig na sahig habang yakap ang aking tiyan. Habang nagtatawanan ang biyenan kong si Doña Remedios at ang hipag kong si Clarice, hindi nila alam na ang basurang ito ang nagligtas sa kanila mula sa gutom. Ngunit ngayong gabi sa pag-uwi ng aking asawa, titigil na ang aking pananahimik. Sino ba talaga ang tunay na Velasco? Huwag kang umarte na parang Prinsesa Leora. Basura ka lang na pinulot ng anak ko sa putikan ng Batangas, kaya matuto kang lumugar sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Remedios ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na kusina. Ang bawat salita ay may talim, bawat kataga ay may lason na direktang tumatama sa puso ng babaeng nakaluhod sa malamig na sahig. Sa ilalim ng marangyang chandelier, ang imahe ay isang malupit na kabalintunaan. Si Leora na 8 buwan nang dinadala ang tagapagmana ng mga Velasco ay pilit na ikinukuskos ang basahan sa mamahaling puting marmol. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig ng tubig, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ng kanyang sinapupunan. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay prenteng nakaupo sa kanyang selyenteng ginto, dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa, habang ang kanyang anak na si Clarice ay abala sa pag-ayos ng kuko sa gilid. "Mommy, look at her," ang bagal-bagal kumilos parang pagong-ah. Pagtataray ni Clarice sabay irap. "Kaya siguro hindi siya gusto ng mga friends ko. She's so cheap, kahit pabihisan mo ng Chanel amoy lupa pa rin." Hindi sumagot si Leora. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok. Natabunan ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat paghinga niya ay isang laban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsisikap na huwag bumigay. Naduduwal siya sa amoy ng sabon at ang kanyang mga binti ay tila wala ng pakiramdam, ngunit alam niyang kapag tumigil siya, mas matinding panunumbat ang tatanggapin niya. Ang kusinang ito, na dapat ay puno ng bango ng pagmamahal, ay naging isang madilim na selda para sa kanya. Pinunasan ni Leora ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng kalyo-kalyong nakuha niya, hindi sa karangyaan, kundi sa paggawa ng lahat ng gawaing bahay na dapat ay ginagawa ng mga katulong, ngunit ipinilit ni Doña Remedios na siya ang gumawa para raw matuto. "Inumin mo na ang tsaa mo, Remedios. Baka lumamig." Ang boses ni Dario ay bumasag sa hangin, ngunit hindi ito galing sa imahinasyon ni Leora. Napatigil ang lahat. Sa pintuan ng kusina nakatayo ang haligi ng tahanan, si Dario Velasco. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawang nakaluhod sa sahig at sa kanyang ina na tila reynang pinagsisilbihan. "Dario, son, you're home early. Bakit hindi ka tumawag?" Gulat na bulalas ni Doña Remedios agad na nagbago ang tono ng boses sa isang mapagmahal na ina. Ngunit hindi siya sinagot ni Dario. Ang mga hakbang ng lalaki ay mabigat, bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila nagpapabilis sa kabog ng dibdib ni Leora. Lumapit si Dario sa kanyang asawa. Nang makita niya ang namumutlang mukha ni Leora at ang mga daliri nitong nangingitim sa lamig ng tubig, parang may kung anong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo, Leora?" Mahinang tanong ni Dario, ngunit ang diin sa bawat salita ay nakakakilabot. "Dario, I'm just cleaning." Pabulong na sagot ni Leora, pilit na tumatayo, ngunit agad siyang napahawak sa kanyang tiyan nang maramdaman ang matinding kirot. "Cleaning? 8 buwan ang tiyan mo, Leora. Bakit ikaw ang gumagawa nito? Nasaan ang mga katulong?" Sigaw ni Dario na nagpaalingaw sa buong mansyon. "Dario, don't be so dramatic," singit ni Clarice habang tinitingnan ang kanyang bagong pinturang kuko. "Sabi ni Mommy kailangan niyang mag-exercise para madaling manganak. We're just helping her." Helping her sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa kanya sa sahig. Lumingon si Dario sa kanyang ina. "Mom, is this how you treat the woman carrying your grandchild?" Tumayo si Doña Remedios, nang may dangal ang kanyang mukha ay muling naging malamig. "Dario, huwag mong itaas ang boses mo sa akin para lang sa babaeng iyan. Pinakasalan mo siya kahit labag sa loob ko. Pinatira ko siya rito kahit wala siyang dalang kahit anong yaman kundi ang sarili niya. Ang paglilinis ay maliit na bagay lang kumpara sa gastos natin sa kanya araw-araw." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dario. "Gastos, Mom? Do you really think Leora is just a burden?" Biglang naalala ni Dario ang hawak niyang folder, ang dahilan kung bakit siya nagmadaling umuwi. Ang mga dokumentong nakuha niya mula sa investigasyon tungkol sa misteryosong investor na nagligtas sa kumpanya nila 2 taon na ang nakalilipas.
Ang investor na gumamit ng pangalan ng isang maliit na kooperatiba sa Batangas, ngunit ang pirma sa likod ng lahat ng tseke ay familiar sa kanya. Nasaan ang maliit na kahon na binigay ni Tia Tisay sa iyo, Liora? Tanong ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at sakit. Natigilan si Liora. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Dario, huwag na. Please. Nasaan pa? Muling sigaw ni Dario. Sa takot itinuro ng matandang yaya na si Manang Ising ang ilalim ng cabinet. Mabilis na kinuha ni Dario ang kahon. Marahas niyang binuksan ito sa harap ng kanyang ina at kapatid. Bumagsak sa sahig ang mga lumang papel, isang titulo ng lupa, at ang huling resibo ng deposito na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios nang makita ang halaga sa papel. Ano ito? Saan galing ang perang ito? Iyan ang perang nagligtas sa Velasco Shipping noong malapit na tayong mabulok sa kalsada, Mom, sigaw ni Dario habang itinatapon ang mga papel sa lamesa. Iyan ang lupang minana ni Liora sa nanay niya sa Batangas. Ibinenta niya ang tanging alaala ng pamilya niya para hindi ka mawalan ng alahas at para hindi mawalan ng panggastos sa luho si Clarice. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kusina. Si Clarice ay napanganga habang si Doña Remedios ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla habang tinitingnan ang mga ebidensya ng kanyang sariling kahihiyan. Ang babaeng tinatawag nilang basura ang mismong nagpakain sa kanila sa loob ng 2 taon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Dario, isang mahinang daing ang narinig mula kay Liora. Dario, ang tawag niya ay halos isang bulong na lang. Lumingon si Dario at nakita niyang unti-unting bumibigay ang mga binti ni Liora. Sa puting marmol na kanina lang ay kinukuskus niya, isang mantsa ng dugo ang dahan-dahang kumakalat. Ang mukha ni Liora ay kasing puti na ng pader, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit habang pilit pa ring hinahawakan ang kanyang tiyan. Liora, sinalo ni Dario ang asawa bago pa ito tuluyang bumagsak. No, Liora, stay with me. Ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng panic, ngunit sa gitna ng kaguluhan ang mga mata ni Dario ay nanatiling nakatitig sa kanyang ina na tila naninigas sa kinatatayuan. Ang galit na nararamdaman niya ay higit pa sa anumang salita. Hanggang kailan nga ba magtitiis ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? At sa oras na mawala ang lahat, sapat na ba ang pagsisisi para punan ang puwang ng isang buhay na unti-unti nang kumakawala? Ang init ng dugo ni Liora na dumadaloy sa kanyang mga braso ay tila naging isang sumpa na nagpagising sa natutulog na budhi ni Dario. Sa bawat hakbang niya patungo sa sasakyan, ramdam niya ang bigat ng katawan ng asawa, isang bigat na hindi lamang dahil sa dinadalang sanggol, kundi dahil sa lahat ng pasakit na tahimik nitong binuhat sa loob ng mahabang panahon. Huwag kang pipikit, Liora. Please, huwag kang pipikit. Ang boses ni Dario ay nanginginig, halos magmakaawa, habang isinasakay ang asawa sa likod ng kanilang SUV. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng yaman ngayon ay puno ng pula at malagkit na mantsa ng pagsisisi. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang mabilis na binabagtas ang daan patungo sa ospital, ang isipan ni Dario ay tila isang pelikulang bumabalik sa nakaraan. 2 taon na ang nakalilipas noong ang Velasco Shipping ay tila isang barkong unti-unting nilalamon ng higanting alon ng utang. Naalala niya ang sarili niyang gabi-gabing nakatitig sa kisame, hindi alam kung paano sasabihin sa kanyang ina na mawawala ang lahat ng kanilang karangyaan. Noon niya narinig ang mahinang tinig ni Liora sa dilim. Dario, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. May paraan ang Diyos. Akala ni Dario noon mga salita lang iyon ng paggalo. Hindi niya alam na habang siya ay abala sa paghahanap ng mga investor sa Maynila, si Liora ay naglalakbay pabalik sa Batangas. Doon sa ilalim ng matatandang puno ng mangga na saksi sa kanyang pagkabata, hinarap ni Liora ang kaisa-isang ari-arian na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang lupang kinatatayuan ng kanilang lumang bahay. Sigurado ka na ba rito, Liora, ito na lang ang natitira sa alaala ng mga magulang mo? Ang tanong noon ni Tia Tisay, ang matandang katiwala sa probinsya. Sigurado po ako, Tia, ang sagot ni Liora, habang ang mga luha ay pumapatak sa dokumentong nasa harap niya. Hindi ko kayang makitang nagdurusa si Dario. Hindi ko kayang makitang nawawalan ng dangal ang pamilyang pinangakuan ko ng katapatan. Ang lupa ay lupa lang, ngunit ang pamilya ay kailangang iligtas. Ang sakripisyong iyon ay ginawa ni Liora nang walang ingay.
Walang pasasalamat na hinintay. Ang milyon-milyong pisong kinita sa pagbebenta ng kanyang huling ugnayan sa kanyang pinagmulan ay agad niyang idiniposito sa kumpanya ni Dario sa ilalim ng isang anonymous trust fund. Pinanood ni Leora ang muling pagbangon ng mga Velasco habang siya ay nananatiling nakatayo sa anino tinitiis ang bawat sampal ng salita ni Doña Remedios na tinatawag siyang palamunin at walang ambag. Bumalik ang diwa ni Dario sa kasalukuyan nang dumaing muli si Leora. Dario, ang anak natin. Iligtas mo ang anak natin. Ililigtas natin kayong dalawa, pangako ko iyan. Sagot ni Dario habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nang makarating sa ospital ang mga puting ilaw ng emergency room, ay tila nagpatingkad sa dumi ng kanyang konsensya. Habang mabilis na isinusugod si Leora sa loob na iwan si Dario sa hallway nag-iisa at nanghihina. Ngunit hindi nagtagal dumating sina Doña Remedios at Clarice na tila mas nag-aalala pa sa kanilang hitsura kaysa sa nangyayari sa loob ng silid. Dario, kailangan mo ba talagang mag-eskandalo sa bahay, Pop? Ang bungad ni Clarice habang inaayos ang kanyang designer bag. And look at your shirt, it's ruined. Bakit mo ba binuhat ang babaeng iyan? May mga stretcher naman. Lumingon si Dario sa kanyang kapatid. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Ang shirt na ito ay madali lang labhan, Clarice. Pero ang dumi sa mga kamay niyo dahil sa pagtrato sa asawa ko, kahit gaano niyo pakuskusin, hindi na mawawala. How dare you? Ang asik ni Doña Remedios. Dario, ako pa rin ang ina mo. Huwag mong kakalimutan na lahat ng ito ginagawa ko lang para sa proteksyon ng pangalan natin. Hindi natin alam kung saan galing ang perang yan, baka kung anong illegal na transaksyon ang pinasok ng babaeng yan sa Batangas. Tumigil ka na, Mom, ang sigaw ni Dario, na nagpatigil sa ilang nurse na dumadaan. Illegal, ang tanging illegal dito ay ang pagnanakaw nyo ng dignidad sa isang taong nagligtas sa inyo, at ngayong gabi, may isa pa akong gustong malaman. Nilapitan ni Dario si Clarice at marahas na hinablot ang cellphone ko nito na kanina pa tumutunog. Bakit may mga mensahe rito galing sa accounting ng kumpanya? Bakit mo tinatanggap ang bawat buwan ng allowance na para dapat kay Leora? Bakit sa account mo pumupunta ang perang pambili niya sana ng bitamina at para sa check-up niya? Namutla si Clarice. I just thought she didn't need it. She's from the province, Dario. Hindi naman siya sanay sa mamahaling gamit. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na muling dumapo kay Dario. Hindi lang pala pang-aapi sa salita ang ginagawa nila. Ninanakawan din nila ang asawa niya ng karapatang maalagaan ng maayos habang nagbubuntis. Hayop! Ang tanging nabigkas ni Dario ang boses ay puno ng puot. Simula sa sandaling ito, wala na kayong makukuhang kahit isang singko sa akin. Maghanap kayo ng sarili ninyong matitirhan, dahil ang bahay na tinitirhan nyo ay pag-aari na ng babaeng itinataboy nyo. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, lumabas ang doktor mula sa ER. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Mr. Velasco, Doc, kumusta ang asawa ko? Ang anak ko. We managed to stabilize her for a moment, but the hemorrhage was severe. We need to perform an emergency C-section, but there's a problem. Her heart is too weak. We might need to choose between the mother and the child. Ang mundo ni Dario ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng isang bundok. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang bulong ni Doña Remedios. Iligtas niyo ang bata, siya ang tagapagmana ng mga Velasco. Lumingon si Dario sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Ang mahalaga ay ang sanggol, Dario. Iyan ang magpapatuloy ng pangalan natin. Ang babaeng iyan, madali siyang palitan, maraming magaganda at mayayamang babae na mas karapat dapat sa'yo. Ang boses ni Doña Remedios ay walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Para sa kanya si Leora ay isang sirang gamit na kailangang palitan, isang sisidlan lamang na ang tanging silbi ay ilabas ang susunod na tagapagmana ng mga Velasco. Napatitig si Dario sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya nakita ang babaeng nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling sutla at perlas. Ang lamig ng aircon sa hallway ng ospital ay hindi kayang tumbasan ang ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto dahil sa kawalang puso ng sarili niyang ina. Iligtas niyo sila pareho, Doc. Gawin niyo ang lahat.
Ang sagot ni Dario, ang boses ay paos at puno ng determinasyon. Ngunit kung kailangang pumili, iligtas niyo ang asawa ko. Iligtas niyo si Liora. Dahil kung mawawala siya, wala ring saysay ang mundong ito para sa akin. Dario, nababaliw ka na ba? Ang singhal ni Remedios. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Isasakripisyo mo ang sarili mong dugo para sa babaeng iyan. Isang tagumpay na nga na nakapasok siya sa pamilyang ito at ngayon ay mas pipiliin mo pa siya kaysa sa magiging anak mo. Hindi na nakinig si Dario. Mabilis niyang nilagdaan ang mga papeles para sa operasyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang bawat hagod ng panulat ay isang panunumpa na kung mabibigyan pa sila ng pagkakataon, hinding-hindi na niya hahayaang may humawak kahit sa dulo ng buhok ni Liora. Habang isinusugod ang kanyang asawa sa operating room, naiwan ang tatlo sa labas. Ang katahimikan ay nabibigatan ng tensyon. Si Clarice ay nakaupo sa isang tabi hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil naiirita siya sa tagal ng paghihintay. "Mommy, can we go now? I have a dinner date with the Ortegas. Nakakahiya kung magka-cancel ako dahil lang dito." Bulong ni Clarice na sapat na para marinig ni Dario. Hinarap sila ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik parang isang leon na handang pumatay para sa kanyang asawa. "Sige, umalis na kayo. Pumunta kayo sa mga party nyo. Magpakasasa kayo sa perang hindi naman sa inyo galing." Ang boses ni Dario ay mahina ngunit punong-puno ng panganib. Pero tandaan nyo ito, paglabas ni Liora sa silid na iyan, wala na kayong babalikan sa mansyon. Ipinadala ko na ang utos sa mga security. Lahat ng gamit nyo ilalabas sa kalsada. Kung gusto nyo ng karangyaan, gamitin nyo ang perang ninakaw nyo kay Liora. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo pagtitiisan ng mga kaibigan nyo kapag nalaman nilang mga magnanakaw kayo. "You can't do this to us, Dario. Ako ang nagpalaki sa iyo." Sigaw ni Remedios. Ang kanyang maskara ng pagiging donya ay tuluyan ng natuklap. "Lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo, para hindi ka maging kahiya-hiya sa lipunan. Ang tanging kahiya-hiya rito ay ang magkaroon ng ina na kayang pumatay ng sariling apo at manugang para sa pride," ang ganti ni Dario. "Umalis na kayo, bago ko pa malimutan na nanay kita." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumapit ang isang nurse kay Dario. May dala itong maliit na plastic bag na naglalaman ng mga kagamitang tinanggal kay Liora bago ang operasyon. Sa loob niyon ay ang kanyang simpleng wedding ring, isang manipis na gintong singsing na kupas na ang kulay. Kinuha ni Dario ang singsing. Habang hinahawakan niya ito, napansin niya ang liit niyon. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang ipinayat ng kanyang asawa. Ang mga daliri ni Liora, na dati ay malulusog ngayon, ay tila butot balat na lamang. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip isang gabi. Noong nakaraang buwan, nakita niyang umiiyak si Liora habang tinitingnan ang isang maliit na sapatos ng bata. "Bakit ka umiiyak, mahal?" tanong ni Dario noon. "Wala lang, Dario. Natatakot lang ako. Baka hindi ako maging mabuting ina. Baka hindi ko maibigay sa anak natin ang lahat dahil wala naman akong maipagmamalaki ko," ang sagot ni Liora habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngayon ay alam na ni Dario kung bakit iyon nasabi ni Liora. Araw-araw siyang pinararamdamang walang kwenta ng kanyang ina. Araw-araw siyang nilalaso ng kaisipang siya ay isang pasanin lamang. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay mabilis na lumalapit. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Dario. Ang mga nurse ay mabilis na tumatakbo at ang mukha ng doktor ay puno ng pawis at kaba. "Prepare the blood bags, we're losing her, cardiac arrest," ang sigaw ng isa sa mga medical staff. Napatayo si Dario, ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok. Nakita niya ang isang glimpse ng mukha ni Liora. Habang dinadaan siya ang kanyang balat, ay tila abo na sa puti ang kanyang bibig, ay bahagyang nakabukas pilit na humihingi ng hangin. Sa ganoong sandali tumunog ang cellphone ni Liora na hawak pa rin ni Dario. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa kabila ng kaba, sinagot ito ni Dario. Isang matandang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya, humihingal at tila takot na takot. Liora, anak, huwag kang lalabas ng bahay." Nalaman nila ang tungkol sa lupa. Papunta na sila riyan para bawiin ang lahat. "Liora, sagutin mo ako," napakunot ang noo ni Dario. "Sino ito, anong lupa?" Ngunit bago pa makasagot ang nasa kabilang linya, isang malakas na tunog ng sirena mula sa loob ng ER ang narinig. Ang mahabang tunog ng heart monitor, isang diretso,
at walang katapusang guhit ng tunog na nagpapahiwatig ng katapusan. Ang mahaba at tuwid na tunog ng monitor sa loob ng operating room ay tila isang palasong tumusok sa pandinig ni Dario. Walang ibang ingay sa paligid kundi ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mabibigat na yabag ng mga doktor na pilit ibinabalik ang buhay sa katawan ni Liora. Sa labas ng pinto nakatitig si Dario sa maliit na bintanang salamin, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa pader hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ibalik niyo siya. Ibalik niyo ang asawa ko. Ang pagsusumamo ni Dario sa hangin ng kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang. Sa kabilang linya ng telepono, ang matandang boses ay muling nagsalita, puno ng kaba at pagmamadali. Sino ba ito? Nasaan si Liora? Kailangan niyang malaman na ang mga tiyuhin niya rito sa Batangas ay nalaman na ang tungkol sa pagbebenta niya ng lupa. Sinasabi nilang peke ang pirma ng nanay niya. Gusto nilang bawiin ang pera, Dario. At kung hindi nila makuha ang pera, kukunin nila ang buhay ni Liora. Nanigas ang buong katawan ni Dario. Ang misteryosong tawag na ito ay tila isang madilim na ulap na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Hindi lang pala ang pamilya Velasco ang kaaway ni Liora. Maging ang sarili niyang kadugo sa Batangas ay tila mga buwitring naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang lupang ibinenta ni Liora para iligtas ang kumpanya ni Dario ay nagdala sa kanya sa gitna ng panganib na hindi niya man lang ipinaalam sa kanyang asawa. Ako ang asawa niya. Ako si Dario Velasco. Ang sagot ni Dario, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Huwag na huwag niyo siyang lalapitan. Sa oras na may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ng lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Ibinaba ni Dario ang telepono at muling tumingin sa operating room. Doon nakita niya ang mga doktor na gumagamit ng defibrillator. Ang katawan ni Liora ay tila isang manikang walang buhay na tumatalbog sa bawat kuryenteng dumadaloy sa kanya. 1, 2, 3, clear. Sa likuran ni Dario, ang kanyang ina na si Doña Remedios ay dahan-dahang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Dario anak, baka ito na ang senyales ng tadhana. Baka sadyang hindi siya para sa atin. Bitawan mo na siya, isipin mo ang bata. Lumingon si Dario, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot na nagpaurong kay Remedios. Hindi ito tadhana, Mom. Ito ay resulta ng kasamaan niyo. Pinatay niyo ang sigla niya bago pa man siya pumasok sa silid na iyan. Kung mamatay siya, huwag mong asahang makikita mo pa ang apo mo. Dahil ang bawat mukha ng batang iyon ay magpapaalala sa akin ng kalupitan mo. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mahinang iyak ang narinig mula sa loob, isang manipis at gumaralgal na tunog na tila isang himala sa gitna ng kamatayan. Ang sanggol. Isinilang na ang kanilang anak. Mabilis na lumabas ang isang nurse, bitbit ang isang maliit na katawang nakabalot sa asul na kumot. Mr. Velasco ang anak niyo, isang malusog na batang lalaki. Ngunit hindi nagawang hawakan ni Dario ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa likod ng nurse sa kama, kung saan nakahiga pa rin si Liora. Ang heart monitor ay tumigil sa pag-ingay, ngunit ang linya ay nanatiling tuwid. Doc, ang asawa ko. Ang tanong ni Dario, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Humarap ang doktor kay Dario, dahan-dahang tinanggal ang kanyang maskara at bumuntong hininga. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa kabilang dako, sina Remedios at Clarice ay tila nagkatinginan, may bahid ng tagumpay sa kanilang mga mata dahil sa pagkamatay ni Liora, ngunit agad itong napalitan ng takot nang makita ang hitsura ni Dario. Ginawa namin ang lahat, Mr. Velasco, ang panimula ng doktor. Dahan-dahang lumuhod si Dario sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi. Ang wedding ring ni Liora na hawak niya ay mahigpit niyang idiniin sa kanyang noo, tila umaasang mararamdaman pa rin niya ang init ng balat ng asawa sa maliit na piraso ng ginto. Liora, huwag kang umalis. Huwag mong iwan ang anak natin. Ang bulong ni Dario na halos hindi na marinig. Sa sandaling iyon, ang maliit na bote ng lupa mula sa Batangas na nasa bulsa ni Dario ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang amoy ng basang lupa ay kumalat sa hangin, ang amoy ng kanyang pinagmulan, ang amoy ng kanyang sakripisyo. At sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang kamay ng sanggol na hawak ng nurse ay biglang gumalaw, tila may inaabot sa kawalan. Ngunit ang hindi alam ni Dario, sa loob ng operating room, isang maliit na pagpitik ng daliri ang naganap sa ilalim ng puting kumot na bumabalot kay Liora.
isang lihim na pakikibaka para sa huling hininga sa gitna ng mga taong nagnanais na mawala na siya ng tuluyan. Iligpit niyo na ang katawan ng babaeng iyan. Wala na siyang silbi rito at nakakaabala lang sa operasyon ng ospital. Ang utos ni Doña Remedios ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagluluksang hallway. Wala siyang bakas ng lungkot, walang bakas ng respeto sa ina ng kanyang kapanganak na apo. Para sa kanya ang kamatayan ni Leora ay isang formalidad lamang, isang kabanata na kailangang mabilis na tapusin para makuha ang gusto niya. Dahan-dahang tumayo si Dario mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit tila walang kaalam-alam sa halaga ng buhay ng iba. Sa tabi ni Remedios, si Clarice ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa reflection niya sa salamin ng ospital. "Mommy's right, Dario. Let's just call the funeral home. At kailangan nating iuwi ang baby. He's a Velasco, he shouldn't stay in this depressing place any longer." Hindi sila pinansin ni Dario. Lumapit siya sa nurse na hawak ang sanggol. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang anak. Ang maliit na ilong, ang mga pilikmata na kasing haba ng kay Leora, at ang munting kamay na tila humahanap ng proteksyon. Yumuko si Dario at pinulot ang isang kurot ng lupa mula sa Batangas na kumalat sa sahig mula sa nabasag na bote. Maingat niya itong idiniin sa maliit na palad ng sanggol. "Ito ang pinagmulan mo, anak." Bulong ni Dario, ang kanyang boses ay gumaralgal sa lalim ng emosyon. "Ito ang sakripisyo ng nanay mo. Huwag mo itong kakalimutan." "Ano ba iyang ginagawa mo, Dario?" Ang dumi-dumi niyan. Ang asik ni Remedios tangkang lalapit para hablutin ang bata. "Ibigay mo sa akin ang apo ko. Ako ang magdadala sa kanya sa mansyon. Dito ka na lang at asikasuhin mo ang libing ng babaeng iyan." Hinarap ni Dario ang kanyang ina, ang kanyang katawan ay tila naging isang pader na hindi matitibag. "Hindi mo hahawakan ang anak ko, at huwag na huwag mong tatawaging babaeng iyan ang asawa ko sa harap ko. Dario, I am your mother, you cannot talk to me like that." Sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na hallway. "Naloloko ka na dahil sa pighati. Clarice, tawagan mo ang attorney natin. I want full custody of this child. Hindi ko hahayaang lumaki ang tagapagmana ng mga Velasco sa ilalim ng impluensya ng isang lalaking nawawala sa sarili." Isang mapait at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dario. "Custody, mom, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pa sa pamilyang ito? Nakalimutan mo na yata. Ang kumpanya, ang mansyon, ang lahat ng perang ginagastos niyo ni Clarice. Lahat iyan ay nakapangalan na kay Leora bago pa siya pumasok sa operating room. Ibinigay ko ang lahat sa kanya bilang tanda ng pasasalamat. At ngayong wala na siya, ang lahat ng iyan ay mapupunta sa anak ko. At ako ang hahawak niyan para sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. You did what, ibinigay mo ang lahat sa kanya." "Lahat," mariing sagot ni Dario. "Kaya sa sandaling ito, kayo ang walang-wala. Kayo ang basura na dapat iligpit sa bahay ko." Ngunit bago pa makasagot si Remedios, ang pinto ng operating room ay biglang bumukas ng marahas. Ang doktor na kanina ay nagpahayag ng masamang balita ay tumatakbong lumabas, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na gulat. "Mr. Velasco, come inside now." Ang puso ni Dario ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang pumasok, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang ina. Sa loob ng silid, ang tunog ng monitor ay hindi na isang diretso at mahabang tunog. Isang mahina, ngunit matatag na pagtibok. Beep, beep, beep. "It's a miracle," bulong ng isang nurse habang nakatitig sa monitor. "The heart rate is back. But there's something wrong." Lumapit si Dario sa tabi ni Leora. Ang kanyang asawa ay tila natutulog lang, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding paghihirap. Ang mga mata ni Leora ay dahan-dahang bumukas, ngunit hindi ito nakatingin kay Dario. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa isang malayo at madilim na lugar. "Leora, Leora, mahal, narito ako." Tawag ni Dario, hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit ang mga labi ni Leora ay gumalaw, isang mahinang bulong ang lumabas na nagpalamig sa dugo ni Dario. Huwag niyo siyang kunin. Ang lupa. Ang dugo sa lupa." Biglang tumunog muli ang cellphone ni Leora sa bulsa ni Dario. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tawag. Isang litrato ang ipinadala mula sa hindi kilalang numero.
Nang buksan ito ni Dario, halos mabitawan niya ang telepono. Ang litrato ay kuha sa lumang bahay ni Leora sa Batangas. Ang bahay ay nasusunog at sa harap niyon isang lalaking may takip ang mukha, ang may hawak na karatula na may nakasulat na ibalik ang pera o susunod ang asawa mo. Lumingon si Dario sa kanyang asawa na muling pumikit at pagkatapos ay sa kanyang ina na nakatayo sa may pinto, may isang kakaibang ngiti sa mga labi na tila may alam sa nangyayari. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Ang mga buwitre sa Batangas o ang demonyong nasa loob mismo ng kanyang tahanan? Anong nanginingiti-ngiti mo riyan, Mom? May kinalaman ka ba sa panununog sa Batangas? Ang tanong ni Dario ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa tensyon sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap na katuon sa bawat galaw ng kanyang ina. Ang larawan ng nasusunog na bahay sa kanyang cellphone ay tila nagbabaga pa rin, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang galit na mukha. Dahan-dahang itinaas ni Doña Remedios ang kanyang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa isang mapanuyang ngiti patungo sa isang mukha ng nasaktang biktima. Dario, how could you even think of that? Anak, nababaliw ka na ba? I am a Velasco. Hindi ako bumababa sa level ng mga kriminal sa probinsya. Kung nasusunog ang bahay ng babaeng iyan, baka iyan na ang kabayaran sa mga kasalanan ng pamilya niya. Kasalanan. Ang boses ni Dario ay naging isang pabulong na dagundong. Ang tanging kasalanan sa kwentong ito ay ang pagiging ganid nyo. Akala nyo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga tawag sa phone ni Clarice. May mga contact siya sa Batangas. Mom, sabihin mo sa akin ang totoo bago ko patawagan ang mga pulis para kaladkarin kayo palabas ng ospital na ito. Sa gilid si Clarice ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Umiiwas sa tingin ng kanyang kuya. Kuya, you're overreacting. We just wanted to make sure na hindi tayo naloloko sa property na yon. If Leora dies, baka bawiin ng mga kamag-anak niya ang lupa, so we had to make a move. Isang malakas na tunog ng paghampas ng kamay ni Dario sa lamesa ang bumasag sa usapan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang puot sa kanyang mga mata ay sapat na para patahimikin ang kanyang kapatid. Ang sakit na nararamdaman ni Dario ay hindi na lamang dahil sa kalagayan ni Leora, kundi dahil sa dumi ng sarili niyang kadugo. Tinalikuran ni Dario ang kanyang pamilya at muling lumapit sa kama ni Leora. Doon sa ilalim ng mga puting kumot ang kanyang asawa ay tila isang marupok na bulaklak na unti-unting nalalanta. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Kinuha ni Dario ang maliit na panyo ni Leora na may borda ng kanyang pangalan, isang simpleng bagay na itinahi mismo ni Leora noong mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Inilapit niya ito sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng sampagita at pagmamahal na palaging dala ng asawa. Ngunit ang tanging naaamoy niya ay ang gamot at ang mapait na amoy ng kamatayan. Mahal ko, lumaban ka. Bulong ni Dario, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Leora. Huwag mong iwan ang anak natin sa mundong ito na puno ng mga lobo. Sa labas ng silid, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na barong at tsinelas ang pilit na pumapasok sa intensive care unit. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng paso. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Leora? Ang sigaw ng matanda na nagpalingon sa lahat. Napatayo si Dario at lumabas ng silid. Nang makita niya ang matanda, tila isang kidlat ang gumuhit sa kanyang alaala. Ito ang lalaking nasa lumang litrato ni Leora, ang kanyang ama na akala ng lahat ay matagal nang yumao. Mang Teodoro, ang gulat na tanong ni Dario. Dario, Apko. Dario, iligtas mo si Leora, ang pagsusumamo ng matanda, habang humahawak sa mga braso ni Dario. Hindi sila hihinto. Ang lupa, hindi lang lupa ang kinuha nila. May itinatago ang pamilya nyo sa Batangas na hindi nyo alam. Ang mansyon na kinatatayuan nyo ngayon, ang pundasyon niyan, ay galing sa dugo ng pamilya namin. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Lumingon siya kay Doña Remedios, na ngayon ay tila nakakita ng multo. Ang mukha ng kanyang ina ay naging kasing puti ng pader at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang matanda. Ikaw, ang tanging nabigkas ni Remedios, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkamuhi. Buhay ka pa.
Isang malalim na lihim ang tila unti-unting nabubunyag sa gitna ng amoy ng ospital at ng nasunog na pangarap. Ang nakaraan ay hindi pa tapos, at ang bawat patak ng dugo ni Liora ay tila naniningil sa isang utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Teodoro, isang alarm mula sa loob ng silid ni Liora ang muling tumunog. Ang monitor ay nagpapakita ng isang mabilis na pagtaas ng presyo ng dugo. Ang katawan ni Liora ay nagsimulang manginig, ang kanyang mga mata ay dumilat ng malaki at ang kanyang bibig ay bumubuo ng mga salitang walang tunog. Dario, ang bata! Itago mo ang bata. Hayop ka, Teodoro, dapat ay matagal ka nang nabaon sa limot kasama ng lupang iyan. Ang boses ni Doña Remedios ay hindi na parang sa isang donya. Ito ay naging matinis, puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng galit. Ang kanyang mga daliri na may suot na mamahaling brilyante ay nanginginig habang nakaturo sa matandang lalaking tila galing sa hukay. Napatitig si Dario sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Mang Teodoro. Ang hangin sa hallway ng ospital ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang malaking bato na dumadagan sa dibdib ni Dario, umawasak sa pundasyon ng lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Dario, anak, huwag kang makikinig sa baliw na iyan. Ang pilit na pagsigaw ni Remedios habang humahawak sa braso ng anak. Isang hamak na magsasakalang iyan na gustong perahan ang pamilya natin. Clarice, tawagin mo ang security. Ilabas ang basurang ito. Ngunit hindi kumilos si Dario. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Mang Teodoro na sa kabila ng mga paso sa braso at dumi sa mukha ay may mga matang puno ng dangal at bighati. Anong ibig mong sabihin, Mang Teodoro? Ang tanong ni Dario, ang boses ay paos ngunit matatag. Anong kinalaman ng pamilya ko sa dugo ng pamilya niyo? Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo, ang Velasco Shipping. Nagsimula iyan sa isang pandaraya 30 taon na ang nakalilipas. Ang lolo mo at ang tatay ni Remedios, ninakaw nila ang titulo ng lupain namin sa Batangas. Hindi lang iyon, basta lupa iyon ang puhunan na ginamit nila para itayo ang unang barko nyo. Pinatay nila ang kapatid ko para manahimik kami. At ngayon ang anak ko pa ang nagligtas sa inyo sa bangkarote gamit ang huling piraso ng lupang itinago namin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mang Teodoro. Napakalupit ng tadhana, Dario. Ang biktima pa ang naging tagapagligtas ng kanyang mga mamatay tao. Napalingon si Dario kay Remedios. Mom, totoo ba ito? Hindi sinungaling siya, ang hysterical na sigaw ni Remedios, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang kalabog mula sa loob ng silid ni Liora ang narinig. Ang pinto ay bahagyang bumukas at lumabas ang isang nurse, ang mukha ay puno ng kaba. Mr. Velasco, gising na po ang pasyente. Pero hinahanap niya ang baby, nagwawala po siya. Mabilis na pumasok si Dario, hindi pinapansin ang kanyang ina. Doon nakita niya si Liora, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng matinding takot. Pilit niyang tinatanggal ang mga tubo sa kanyang braso kahit dumadaloy na ang dugo mula sa kanyang mga ugat. Liora, Liora, makinig ka, narito ako. Sigaw ni Dario habang maingat na niyayakap ang asawa para pigilan ito sa paggalaw. Ang baby at topas. Dario, ang baby. Ang boses ni Liora ay gumaralgal tila galing sa ilalim ng lupa. Kukunin nila siya, napanaginipan ko sila. Ang mga taong may itim na mukha, papunta sila rito. Liora, mahal, ligtas ang anak natin. Nasa nursery siya, may mga guard doon, ang pag-alo ni Dario habang hinahalikan ng noo ng asawa. Nang makita ni Liora ang kanyang ama sa pintuan, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil. Tatay, patawarin niyo po ako. Ibinenta ko ang lupa, ang alaala ni nanay, para lang iligtas sila. Lumapit si Mang Teodoro at hinawakan ang paa ng kanyang anak. Wala kang kasalanan, Liora. Ang puso mo ay ginto, hindi katulad ng mga taong nakatira sa mansyong iyon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang malakas na tunog ng alarm mula sa kabilang dako ng palapag, ang kinaroroonan ng neonatal nursery. Blink, blink, blink. Ang mga pulang ilaw sa hallway ay nagsimulang umikot.
Code pink pa ang sigaw sa intercom ng ospital. Code pink ang hudyat para sa pagkawala o pagdukot sa isang sanggol. Nanigas ang buong katawan ni Dario. Lumingon siya sa pintuan at nakitang wala na roon sina Doña Remedios at Clarice. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang bumubukas sarang pinto ng emergency exit sa dulo ng hallway. Ang anak ko, ang huling bulong ni Leora, bago siya muling nawalan ng malay dahil sa sobrang stress. Ang bawat patak ng pawis ni Dario ay tila naging yelo. Ang kanyang buong mundo ay muling gumuho. Sa pagitan ng paghinga ng kanyang asawa at ng nawawalang anak, naramdaman ni Dario ang tunay na kahulugan ng pighati. Ito na ba ang huling singil ng nakaraan? O ito ang simula ng isang digmaang wawasak sa huling natitirang piraso ng kanyang puso? Wala ang anak ko, nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Dario ay tila kidlat na nagpayanig sa buong palapag ng ospital. Tumakbo siya patungo sa nursery, ang bawat hakbang ay puno ng takot na baka ang hinala niya ay magkatotoo. Nang makarating siya sa malaking salamin ng neonatal room, ang nakita niya ay isang eksenang wumasak sa kanyang kaluluwa. Ang kuna na may pangalang Velasco ay walang laman. Ang asul na kumot na kanina lamang ay bumabalot sa kanyang anak ay nakakalat sa sahig, tila isang basahang itinapon pagkatapos gamitin. Ang mga nurse ay nagkakagulo, ang mga security guard ay abala sa pag-uusap sa radyo, ngunit para kay Dario ang buong mundo ay biglang naging tahimik at madilim. Sir, pasensya na po. May isang babaeng naka-uniforme ng nurse ang kumuha sa bata para raw sa laboratory test. Hindi namin akalain. Ang paliwanag ng isang nurse na nanginginig ang boses. Naka-uniforme ng nurse. Ang boses ni Dario ay naging isang pabulong na panganib o isang demonyong nagsuot ng damit ng anghel. Sa likuran niya, humahangos na dumating si Mang Teodoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sinasabi ko na sa iyo, Dario, ang nanay mo, hindi niya hahayaang mapunta ang bata sa atin. Ang tingin niya sa apo niya ay hindi tao, kundi isang asset, isang alas, para makuha muli ang control sa yaman niyo. Hindi na sumagot si Dario. Mabilis siyang tumakbo patungo sa parking lot. Sa kanyang isipan, isa-isang nabubuo ang mga piraso ng puzzle. Ang pagkawala ni Remedios at Clarice nang tumunog ang alarm ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagtakas. Habang mabilis na pinatatakbo ang kanyang sasakyan sa kalsada ng Cebu, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Naalala niya ang mukha ni Leora habang nakatingin sa kanya kanina, ang mga mata nitong puno ng tiwala sa kabila ng lahat ng pasakit. At ngayon nawawala ang kanilang anak dahil sa sarili niyang pamilya. Patawarin mo ako, Leora, patawarin mo ako, ang paulit-ulit na bulong ni Dario habang ang kanyang mga luha ay muling pumapatak. Samantala sa loob ng isang madilim na sasakyan na malayo sa ospital, si Doña Remedios ay nakaupo sa backseat, hawak ang umiiyak na sanggol. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamahal, tanging ang matigas na determinasyon ng isang babaeng ayaw magpatalo. Tahan na maliit na Velasco. Ang bulong ni Remedios, ang boses ay kasing lamig ng gabi. Hindi ka lalaki sa piling ng isang inang amoy lupa at isang amang nawawala sa sarili. Ikaw ang magiging susi ko para maibalik ang lahat ng kinuha ni Leora. Mommy, what if mahuli tayo ni Kuya? Ang nanginginig na tanong ni Clarice habang nagmamaneho. He looked like he could kill us earlier. Huwag kang matakot, Clarice. Alam ko ang kahinaan ng kuya mo, at ang kahinaang iyon ay nasa loob ng kwarto ng ospital. Ang sagot ni Remedios na may kasamang mapait na ngiti. Tawagan mo ang mga tao natin sa Batangas. Sabihin mo sa kanila ituloy ang plano. Kailangang maniwala ni Dario na ang mga kamag-anak ni Leora ang kumuha sa bata. Hayaan nating mag-away ang dalawang pamilya habang tayo ay nananatili sa anino. Bumalik ang eksena sa ospital kung saan muling nagising si Leora. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagwala. Ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na nakatitig sa kisame. Dahan-dahang itinaas ni Leora ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang tiyan, ang lugar na 8 buwan niyang naging kanlungan ng pag-asa. Ang kawalan ng laman sa loob nito at ang kawalan ng sanggol sa kanyang tabi ay isang sakit na mas matindi pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Nararamdaman ko siya, tatay. Bulong ni Leora kay Mang Teodoro na nakaupo sa tabi niya. Nararamdaman ko ang takot ng anak ko. Hindi siya dinala sa Batangas.
Nandito lang siya. Naaamoy ko ang pabango ni Doña Remedios sa hangin. Kahit mahina pilit na bumangon si Leora. Ang kanyang mga paa ay tumama sa malamig na sahig at kahit na may mga tahi pa siya, pilit siyang naglakad patungo sa bintana. Dario, hanapin mo siya. Ang huling salita ni Leora bago muling pumatak ang isang butil ng luha. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, nakatanggap si Dario ng isang text message mula sa hindi kilalang numero. Isang voice clip. Pagpindot niya sa play narinig niya ang boses ng kanyang ina, ngunit hindi ito ang boses na sanay niyang naririnig. Dario, if you want to see your son again, go back to the mansion. May kailangan tayong pag-usapan. And don't bring the police. Isang maling galaw at ang batang ito ay magiging isang alaala na lang tulad ng nanay niya. Nanigas ang kamay ni Dario sa manibela. Ang injustice engine ay muling umarangkada. Ang sarili niyang ina ay ginagamit ang kanyang anak bilang hostage. Sino ang susunod na biktima sa larong ito ng kasakiman? At hanggang kailan mananatiling tahimik si Leora bago siya maging bagyong wawasak sa lahat? Pirmahan mo ito, Dario. Ang lahat ng yaman na ibinigay mo sa babaeng iyan, ibalik mo sa akin. At sa oras na matapos mo ang huling stroke ng panulat mo, ibibigay ko sa iyo ang anak mo. Ang boses ni Doña Remedios ay walang halong panginginig. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng Mansyong Velasco, suot ang kanyang kulay asul na silk gown na tila walang bahid ng nangyaring kaguluhan sa ospital. Sa kanyang mga braso, ang sanggol ay tahimik na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang sariling lola ay ginagawa siyang kasangkapan sa isang maruming negosyo. Napatigil si Dario sa tapat ng pintuan. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila isang malaking libingan ng kanyang dangal. Ang amoy ng mamahaling pabango ng kanyang ina ay humahalo sa amoy ng gatas ng sanggol, isang kombinasyong nagpapasuka sa kanya. Iyan ba ang halaga ng pagiging isang Velasco mom? Ang tanong ni Dario, ang boses ay paos at puno ng pait. Ang itaya ang buhay ng sarili mong apo para sa mga titulo ng lupa at kumpanya, ganito ba tayo kadesperado? Dahan-dahang lumapit si Remedios, ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na carpet. Hindi ito desperasyon, Dario. Ito ay pagtutuwid sa pagkakamali mo. Ang pamilya natin ay binuo sa loob ng 3 henerasyon. Hindi ko hahayaang ang isang babaeng galing sa putikan ang magmay-ari ng lahat ng pinaghirapan namin. Pirmahan mo na ito at matatapos na ang dramang ito. Sa kabilang banda sa loob ng puting kwarto ng ospital si Leora ay pilit na bumabangon. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga tahi, tila may mga kuko na bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang ama si Mang Teodoro ay pilit siyang pinipigilan. Leora, anak, huwag. Mabubuka ang mga tahi mo, ang pagsusumamo ng matanda. Tatay, kailangan kong pumunta roon. Ang bulong ni Leora, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Nararamdaman ko siya, ang anak ko. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang mansyong iyon ay puno ng sumpa. Paghihirap ang naganap ng pilit na tumayo si Leora, ang kanyang kamay ay nakadiin sa pader habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay isang sakripisyo, isang pagpapatunay na ang pag-ibig ng isang ina ay mas matibay kaysa sa anumang bakal o semento. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan hawak na ni Dario ang panulat. Nakatitig siya sa dokumentong nasa harap niya ang deed of donation na magbabalik ng lahat ng ari-arian kay Remedios. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Hindi mga pulis ang pumasok kundi si Clarice, na ang mukha ay puno ng matinding takot at ang kanyang damit ay punit-punit. "Mommy, mommy, help!" ang sigaw ni Clarice habang nagtatago sa likod ni Dario. Sa likuran niya, pumasok ang 3 lalaking may matitigas na mukha, ang mga kamag-anak ni Leora mula sa Batangas na kanina lamang ay nagbabanta sa telepono. Ang mga mata nila ay nanlilisik nakatitig sa sanggol na hawak ni Remedios. "Akala niyo ba ay matatakasan niyo kami?" Ang boses ng pinakapuno nila ay tila isang dagundong. "Ibinenta ni Leora ang lupa para iligtas ang kumpanya niyo, pero ang lupang iyon ay may nakabaon na ginto. Ninakawan niyo kami noon at ninanakawan niyo kami ngayon. Ibigay niyo ang bata, siya ang magsisilbing bayad sa lahat ng utang niyo." Nanigas si Remedios. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang napalitan ng takot. Ang sanggol sa kanyang mga braso ay nagsimulang umiyak isang matinis.
at masakit sa taingang iyak na tila tumatawag sa kanyang ina. "Huwag niyo kaming lalapitan," ang sigaw ni Remedios habang umaatras, ngunit ang mga lalaki ay unti-unting pumapalibot sa kanila. Hinarap sila ni Dario, itinatago ang kanyang ina at ang kanyang anak sa likod niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, ang lahat ng titulo, at ang lahat ng pride ng mga Velasco ay naging walang kwenta. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na buhay na umiiyak sa gitna ng kaguluhan. "Kung gusto niyo ng pera, kunin niyo ang lahat," sigaw ni Dario habang itinatapon ang mga dokumento sa sahig. "Kunin niyo ang mansyon, kunin niyo ang kumpanya. Pero huwag niyo lang hawakan ang anak ko." Ngunit ang mga lalaki ay hindi tumigil. Huli na ang lahat para sa negosasyon, Dario. Ang dugo ay naniningil ng dugo. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mahina, ngunit matatag na tinig ang narinig mula sa pintuan. "Bitawan niyo ang anak ko." Lahat ay napalingon. Doon sa may pintuan nakatayo si Leora. Ang kanyang hospital gown ay may bahid ng dugo, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang kakaibang lakas. Sa kanyang tabi ay ang kanyang amang si Mang Teodoro na may hawak na isang lumang kwintas, ang tanging ebidensya ng tunay na pagmamay-ari ng lupain sa Batangas. Ang sumpa ng lupa ay matatapos sa gabing ito, ang deklara ni Leora habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng panganib. "Ibigay mo sa amin ang bata, Remedios. Ang dugong Velasco ay kailangang magbayad sa lahat ng kinuha niyo sa amin sa loob ng 30 taon. Ang sigaw ni Gardo, ang pinsan ni Leora, na puno ng pagnanasa sa yaman, ay bumasag sa huling hibla ng katahimikan sa loob ng sala. Ang kanyang mga kamay ay magaspang nanginginig sa galit habang nakaturo sa sanggol na takot na yakap ni Doña Remedios. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Leora ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang katawan ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitsa. Ang puting hospital gown niya ay may sariwa at matingkad na pulang mantsa sa bandang tiyan. Ang kanyang mga tahi ay bumubuka na sa bawat pilit niyang paghakbang. Ngunit sa kabila ng hapdi na tila binabalatan ng kanyang balat ang kanyang paningin, ay nakapako lamang sa kanyang anak. "Leora, anak, maupo ka muna." Ang pagsusumamo ni Mang Teodoro, habang inaalalayan ang anak, ngunit marahan siyang iwinaksi ni Leora. "Hindi, tatay." Ang bulong ni Leora, ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. "Gardo, kuya, itigil niyo na ito. Ang lupang tinutukoy niyo ay hindi na sa inyo. Ibinenta ko na yon para sa buhay ng asawa ko. Kung may kailangan kayong singilin sa akin, kayo lumapit, huwag sa anak ko." Lumingon si Gardo kay Leora, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. "Napakalaki ng puso mo, Leora, pero hindi mo ba alam? Ang biyenan mong si Remedios, siya ang nag-utos sa amin na sunugin ang bahay niyo sa Batangas. Sabi niya kung hindi ka aalis sa buhay ni Dario, uubusin niya ang lahat ng mahal mo." Napatitig si Leora kay Doña Remedios. Ang matandang Donya ay napaurong, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot, habang lalong hinihigpitan ang yakap sa sanggol. "Sinungaling, Dario, huwag kang maniniwala sa kanila. I'm doing this to protect our legacy." Legacy ng boses ni Dario ay naging isang malamig na bulong habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. "Mom, ang legacy ba natin ay binuo sa abo ng bahay ng asawa ko? Ang legacy ba natin ay nakatayo sa mga kasinungalingan at pananakot?" Dahan-dahang binitawan ni Dario ang mga dokumentong hawak niya. Nilapitan niya si Remedios at marahang kinuha ang sanggol mula sa mga braso nito. Sa pagkakataong ito, hindi nakapalag si Remedios. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina, ang kanyang pagiging arogante ay tuluyan ng gumuho sa harap ng katotohanan. Naganap ng ilapit ni Dario ang sanggol kay Leora. Sa oras na marinig ng bata ang mahinang paghinga ng kanyang ina, ang matinis na iyak nito ay biglang huminto. Ang maliit na kamay ng sanggol ay dumapo sa pisngi ni Leora. Tila kinikilala ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. "Ang aking anak." Ang hikbi ni Leora habang dinadampian ng halik ang noo ng sanggol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng bata, tila isang binyag ng kalayaan mula sa sumpa ng mga Velasco. Ngunit hindi natatapos ang gabi rito. Si Gardo, na tila nawawalan na ng pasensya, ay humakbang pasulong. "Hindi ako aalis dito nang walang nakukuha. Kung ayaw niyong ibigay ang bata, ibigay niyo ang titulo ng mansyong ito. Remedios, pirmahan mo ang kasunduan." "Walang pipirma sa kahit ano." Ang deklara ni Mang Teodoro habang inilalabas ang isang lumang kwintas na may locket.
Remedios, kilala mo ba ito? Ito ang kwintas na kinuha niyo sa kapatid ko bago niyo siya pinatahimik. Ang locket na ito ay naglalaman ng tunay na dokumento ang kasunduan na ang lupain sa Batangas ay hindi kailanman naibenta sa pamilya niyo. Ito ay isang lease lamang na matagal nang napaso. Lahat ng kinita ng Velasco Shipping sa loob ng 30 taon, kalahati niyan ay pag-aari ng pamilya ko. Ang bawat salita ni Mang Teodoro ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagbabadya ng katapusan. Si Remedios ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang humahagulgol. Ang lahat ng kanyang kinatakutan, ang mawala ng yaman at dangal, ay nangyayari na sa harap ng kanyang mga mata. Dario, help me. Ang pagsusumamo ni Remedios ngunit tinalikuran siya ng kanyang anak. Ang hustisya ay hindi sa akin galing, Mom. Galing ito sa mga taong tinapakan mo, ang huling salita ni Dario. Sa gitna ng tensyon si Clarice, na kanina patahimik sa gilid, ay biglang tumayo at mabilis na kinuha ang isang mabigat na plorera. Sa sobrang desperasyon at galit kay Leora, na siyang sumira sa kanilang marangyang buhay, ihahampas niya sana ito sa likod ni Leora. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw ni Clarice. Leora, ilag niyang sigaw ni Dario. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig sa buong sala, ngunit hindi si Leora ang tinamaan. Sa huling sandali humarang si Mang Teodoro para protektahan ang kanyang anak. Ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, ang dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang puting barong. Tatay, ang sigaw ni Leora ay tila isang huling hininga ng pighati na bumasag sa gabi. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing pait ng kamatayan. Habang hawak ni Leora ang kanyang sugatang ama at habang yakap ni Dario ang kanyang asawa at anak, isang bagong tanong ang lumutang sa hangin. Sapat ba ang pag-ibig para hilumin ang mga sugat ng nakaraan o ang dugong dumanak sa gabing ito ay ang huling kabayaran para sa kasakiman ng pamilya Velasco? Anong nagawa mo, Clarice? Pinatay mo ba ang tatay ko? Ang tinig ni Leora ay hindi na isang bulong. Ito ay isang paos at basag na sigaw na nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nakaluhod siya sa malamig na marmol ng sala, ang kanyang mga kamay ay pilit na pinipigilan ang pag-agos ng masaganang dugo mula sa ulo ni Mang Teodoro. Ang puting barong ng matanda ay mabilis na nagkukulay rosas, tila isang mapait na paalala ng bawat sakripisyong ibinigay ng pamilya nila para sa mga Velasco. Si Clarice ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa mga piraso ng basag na plorera sa kanyang paanan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamayabang ngayon ay balot ng matinding takot at pagtanggi. I didn't mean to, kasalanan niya ito. Bakit siya humarang? Ang hysterical na sigaw ni Clarice. Habang pilit na umaatras, tila ba matatakasan niya ang katotohanang nakalatag sa sahig. Hindi na siya pinansin ni Dario. Mabilis niyang inilapag ang sanggol sa isang ligtas na sofa at agad na lumapit sa kanyang asawa at biyenan. Habang idinidikit niya ang kanyang panyo sa sugat ni Mang Teodoro, naramdaman ni Dario ang lamig ng balat ng matanda. Leora, makinig ka sa akin. Darating na ang ambulansya. Tumawag na ako. Ang pag-aalo ni Dario, ngunit ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha. Tatay, lumaban po kayo. Huwag niyo kaming iwan. Dahan-dahang imulat ni Mang Teodoro ang kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding sakit, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang makita niya si Leora, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang tumaas para haplusin ang pisngi ng kanyang anak. Leora, anak, huwag kang umiyak. Ang boses ng matanda ay tila isang hangin na lamang. Masaya ako dahil ligtas ang apo ko. Iyan ang huling misyon ko, ang iligtas ang kaisa-isang kayamanang hindi nila mananakaw sa atin. Pag-ibig ng magulang ang naganap ng abutin ni Mang Teodoro ang locket na nasa kanyang leeg at ilagay ito sa palad ni Leora. Ito ang dangal natin, anak. Huwag mo nang hahayaang tapakan nila tayo muli. Sa kabilang bahagi ng sala, si Doña Remedios ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Habang nakikita niya ang kanyang anak na si Clarice na nanginginig sa takot, at ang kanyang anak na si Dario na buong pusong nag-aalaga sa mga taong itinuring niyang basura, naramdaman ni Remedios ang tuluyang pagguho ng kanyang kaharian. Mommy, do something, I don't want to go to jail. Ang pagsusumamo ni Clarice
habang humahawak sa gown ng ina. Ngunit si Remedios ay hindi kumikilos. Tiningnan niya ang duguang sahig ang basag na florera at ang sanggol na umiiyak sa malayo. Sa loob ng 30 taon, pinrotektahan niya ang yaman ng mga Velasco sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Ngunit sa gabing ito, ang sarili niyang anak ang naging kriminal sa loob ng sarili niyang tahanan. Biglang pumasok si Gardo, na kanina pa nakatitig sa locket, at tangkang aagawin ito mula sa kamay ni Leora. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan, akin ang ginto sa Batangas. Bago pa man makalapit si Gardo, isang malakas na tunog ng pag-alingaw-ngaw ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa malalaking bintana ng sala, tila mga mata ng katarungang matagal nang naghihintay. Wala nang kukuha ng kahit ano, ang deklara ni Dario, habang tumatayo at humaharap kay Gardo at sa kanyang ina. Ang lahat ng kasakiman niyo ay magtatapos sa gabing ito. Pumasok ang mga pulis sa mansyon kasama ang mga medical responders. Habang mabilis na inilalagay si Mang Teodoro sa stretcher, nilapitan ng isang opisyal si Clarice. Clarice Velasco, you are under arrest for frustrated homicide. Ang malamig na pahayag ng pulis habang kinakabitan yung posas ang nanginginig na dalaga. Mommy Dario, help me. Ang huling sigaw ni Clarice bago siya kaladkarin palabas ang kanyang mga mamahaling sapatos ay kumakaladkad sa sahig, na dati ay itinuturing niyang kaharian. Naiwan si Doña Remedios sa gitna ng sala mag-isa. Ang kanyang anak na babae ay kinuha ng mga pulis, ang kanyang anak na lalaki ay tinalikuran siya at ang kanyang apo ay yakap-yakap na ngayon ni Leora. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing lamig ng isang libingan. Tumingin si Leora kay Remedios. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging matinding pagkapagod at awa. Nakuha niyo na ang lahat sa amin, Doña Remedios. Pero sa huli kayo ang naiwang walang-wala. Ang huling salita ni Leora bago siya sumakay sa ambulansya, kasama ang kanyang ama at ang kanyang anak. Habang papaalis ang ambulansya, naiwan si Dario sa tapat ng mansyon. Tiningnan niya ang malaking gate na may nakaukit na letrang V. Isang malakas na tunog ng pag-asara ng pinto ng mansyon ang narinig ang tunog ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ngunit sa loob ng ospital, habang ang mga doktor ay nagmamadali para iligtas ang buhay ni Mang Teodoro, isang lihim na mensahe ang natanggap ni Dario sa kanyang telepono. Isang video mula sa isang CCTV camera sa labas ng mansyon bago pa mangyari ang lahat. Isang lalaking naka-uniforme ng nurse ang nakita sa video at ang mukha nito ay pamilyar na pamilyar kay Dario. Hindi ito tao ni Remedios, hindi rin ito tao ni Gardo. Sino ang tunay na arkitekto ng lahat ng biyayang naging sumpa sa pamilya Velasco? Inakala ko na nahanap ko na ang lahat ng kasagutan, ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa mansyon, mas nararamdaman ko ang lamig ng isang patalim sa aking likuran. Ang boses ni Dario ay halos isang bulong na lamang habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadagan na semento sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako ng makapal na salamin, nakikita niya si Leora, na mahimbing na natutulog yakap ang kanilang anak, na tila ito na ang huling hininga ng kanyang buhay. Ang maputlang mukha ni Leora, na binahira ng mga pasa at peklat ng nakaraang gabi, ay isang buhay na saksi sa lahat ng pagkukulang ni Dario. Dahan-dahang hinaplos ni Dario ang screen doon sa mukha ng lalaking naka-uniforme ng nurse sa CCTV. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta estranghero. Ang singsing na suot nito, isang gintong selyo na may nakaukit na angkla, ay ang eksaktong singsing na ibinibigay lamang sa mga miyembro ng board ng Velasco Shipping. Hindi lang si Mommy ang may gusto sa yaman, ang pait na bulong ni Dario. May traidor sa loob ng kumpanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng malawak at malamig na mansyon ng mga Velasco, si Doña Remedios ay nakaupo sa gitna ng kadiliman. Wala na ang mga katulong, wala na ang ingay ni Clarice, at wala na ang kinang ng kanyang kapangyarihan. Ang tanging naririnig niya ay ang tiktak ng malaking orasan sa dingding na tila bawat segundo ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Dahan-dahang lumapit si Remedios sa portrait ng kanyang yumaong asawa. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pride, kundi ng isang matinding takot. Ang sabi mo, protektahan ko ang yaman natin, pero bakit ang pakiramdam ko ay ako ang sumira sa lahat? Huling pagdurusa ang naganap nang makita ni Remedios ang isang maliit na sapatos ng bata. Sa ilalim ng lamesa,
Isang sapatos na itinapon niya noong nakaraang linggo dahil amoy mahirap daw ito. Pinulot niya ito at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang bigat ng pagiging isang lola sa sandaling wala na siyang karapatang tawagin ang sarili ng ganoon. Bumalik ang eksena sa ospital kung saan biglang nagising si Liora. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang kakaibang determinasyon. Nang makita niya si Dario sa pintuan, pilit siyang bumangon kahit na ang bawat galaw niya ay tila hinihiwa ang kanyang mga tahi. Dario, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Liora ay mahina, ngunit may awtoridad. Mahal, kailangan mong magpahinga. Ang mga tahi mo, ang pag-aalala ni Dario habang mabilis na lumalapit sa asawa. Hindi, Dario. Hindi ito ang oras para sa pahinga, ang putol ni Liora habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Ang lalaki sa video, kilala ko siya. Nakita ko siya sa Batangas nung araw na ibenta ko ang lupa. Hindi siya tauhan ni Mommy. Siya ang abogado ni Don Mariano, ang kompetensya niyo sa negosyo. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Si Attorney Montero, pero siya ang nag-asikaso ng lahat ng papeles natin. Dario, ginamit nila ako. Ginamit nila ang paghihirap ko para pasukin ang kumpanya niyo. Ang hikbi ni Liora, ang kanyang mga luha, ay muling pumatak. Ang akala ko ay inililigtas kita, pero ang totoo, binigyan ko sila ng susi para wasakin ka. Isang mist of distrust ang bumalot sa buong silid. Napagtanto ni Dario na ang tunay na kaaway ay matagal nang nakaupo sa tabi niya kumakain sa kanyang lamesa at tumatawa sa kanyang bawat tagumpay. Ang pagkakaaresto kay Clarice at ang pagbagsak ni Remedios ay simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang pulis. Ang mukha ay seryoso. Mr. Velasco, may kailangan po kayong makita. Nakita na namin ang sasakyang ginamit sa pagdukot sa bata. Inabando na ito sa may pier. At ang bata, ang sabay na tanong ni Dario at Liora. Wala po ang bata sa loob, pero may nakita kaming isang liham na iniwan sa driver's seat. Inabot ng pulis ang isang sobrang may mantsa ng dugo. Nang buksan ito ni Dario, ang tanging nakasulat ay isang pangungusap na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ang utang ng ama ay kailangang bayaran ng apo. Magkita tayo sa lumang pier ng hating gabi. Lumingon si Dario kay Liora. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang pangako ng pag-ibig na dumaan na sa apoy. Alam nilang sa gabing ito, hindi lang buhay ng anak nila ang nakataya, kundi ang huling pagkakataon para tapusin ang sumpa ng nakaraan. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng ospital, isang figura ang nakatayo sa dilim, pinapanood ang bawat galaw nila, habang hawak ang isang remote control na may pulang ilaw na kumukurap. Ang lalim ng dagat ang magsisilbing libingan ng pangalang Velasco, at kasama nitong lulubog ang huling tagapagmana ng inyong kasakiman. Ang boses ni Attorney Montero ay lumutang sa ibabaw ng maingay na paghampas ng mga alon sa kalawangin na poste ng lumang pier. Nakatayo siya sa pinakadulo ng sementadong daungan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay nagpapagpag sa kanyang makapal na kot. Sa kanyang mga braso nakabalot sa makapal na kumot ay ang umiiyak na sanggol ni Dario at Liora, isang munting buhay na naging pawn sa isang matagal ng laro ng paghihiganti at negosyo. Humakbang si Dario, mula sa dilim ang kanyang mga sapatos ay tumutunog sa basang semento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang puso ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Montero, ibigay mo sa akin ang anak ko. Kung kumpanya ang gusto mo, nasa iyo na ang lahat ng shares. Pinirmahan ko na ang transfer documents bago ako pumunta rito. Just leave my son out of this. Isang mapait na halakhak ang pumunit sa gabi. Shares, akala mo ba pera lang ang habol ko, Dario, 30 taon? Na ang nakalilipas ang lolo mo ang sumira sa negosyo ng pamilya ko sa Batangas. Ginamit niyo ang lupa ni Liora para itayo ang imperyo niyo habang kami ay nagugutom sa kalsada. Ginamit ko ang kasakiman ng nanay mo para sirain kayo mula sa loob. At ngayon uubusin ko ang lahi niyo. Sa sandaling iyon, isang sasakyan, ang mabilis na pumasok sa daungan, ang mga ilaw nito ay tumutok ng diretso sa mukha ni Montero. Bumukas ang pinto at bumaba si Liora. Ang kanyang hospital gown ay natatakpan ng isang makapal na jacket ni Dario, ngunit ang kanyang paglalakad ay mabagal at hirap na hirap. Liora, bakit ka nandito? Sabi ko sa iyo sa ospital ka lang. Sigaw ni Dario, tumakbo.
upang alalayan ang nakayukong asawa. Hindi ko kayang humigalang habang ang anak natin ay nasa peligro, Dario. Ang boses ni Liora ay nanginginig sa lamig at sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Hinarap niya si Montero. Attorney, kung tunay kang taga Batangas, alam mo ang halaga ng dangal. Ang pamilya ko ang naging biktima rin ng mga Velasco noon, pero hindi ko ginamit ang galit para pumatay ng inosente. Ibalik mo ang anak ko at pumata ha. Tumigil ka, Liora, ang kabaitan mo ang dahilan kung bakit ka tinapakan ng matandang donya now. Sigaw ni Montero, iniamba ang sanggol sa gilid ng pier kung saan nag-aabang ang madilim at malalim na tubig ng dagat. Napapikit si Liora, humahagulgol sa takot. Ngunit bago pa man makahakbang si Dario para sugurin ang abogado, isang pamilyar na boses mula sa likuran ang nagpatigil sa lahat. Tama na, Montero. Mula sa dilim ng mga abandonadong container van, lumabas si Doña Remedios. Ang kanyang mamahaling buhok ay gulo-gulo, ang kanyang suot ay simple at walang mga alahas na dati ay simbolong hindi niya hinuhubad. Ang mukha ng Donya ay basang-basa ng luha, isang mukha ng ganap na pagsisisi. Mommy, bulong ni Dario, hindi makapaniwala sa nakikita. Lumapit si Remedios, hindi kay Montero, kundi kay Liora. Sa harap ng kanyang anak, ng kanyang manugang, at ng abogadong naglalaro sa kanila, lumuhod ang matandang Donya sa basang semento ng pier. Ang kanyang mga tuhod na dati ay lumuluhod lamang sa harap ng altar ng karangyaan ay ngayon nakadiin sa dumi at putik. Patawarin mo ako, Liora. Ang hikbi ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa gabi, mas malakas pa kaysa sa alon. Patawarin mo ako sa lahat ng pang-iinsulto, sa lahat ng pang-aapi, at sa pagbubulag-bulagan ko sa kabutihan mo. Kinain ako ng pride at takot na mawala ang pangalan natin. Pero ngayong nakikita ko ang apo ko sa bingit ng kamatayan, na-realize ko na ako ang totoong basura sa pamilyang ito. Hinawakan ni Liora ang nanginginig na balikat ng kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat ng peklat sa kanyang puso, ang habag ng isang ina ang nangibabaw. Doña Remedios, huwag mong sirain ang drama niyo, sigaw ni Montero na nawalan ng pasensya. Lahat kayo luluhod sa harap ko. Ngunit ang pagluhod ni Remedios ay hindi lamang para humingi ng tawad. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa likod ng mga container, ang mga pulis na lihim na tinawag ni Remedios, bago siya pumunta rito, ay tahimik na nakapalibot na sa lugar. Nang maramdaman ni Montero na may mga laser ng baril na nakatutok sa kanyang dibdib, nagpanik ito. Sa isang mabilis at desperadong galaw, ihinagis niya ang sanggol sa hangin patungo sa malamig na tubig ng dagat. Hindi ang sabay na tili ni Liora at Remedios. Walang pag-aalinlangan tumalon si Dario mula sa gilid ng pier, hinahabol ang maliit na bungkos ng kumot na bumabagsak sa kadiliman. Isang malakas na pagputok ng baril mula sa mga pulis ang pumunit sa hangin at si Montero ay bumagsak sa semento. Sa ibabaw ng pier, si Liora ay bumagsak sa mga braso ni Remedios. Kapwa sila nakatingin sa madilim na tubig, kung saan lumubog si Dario at ang sanggol. Ang katahimikan pagkatapos ng kaguluhan ay kasing bigat ng kamatayan. Habang ang mga alon ay patuloy sa paghampas, walang pakialam sa buhay na nakataya sa ilalim nito. Ang katahimikan ng gabi ay nilamon ng nagngangalit na alon ng dagat, ngunit para kay Liora ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakadapa siya sa magaspang at malamig na semento ng pier, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa itim na tubig, kung saan lumubog ang kanyang buong mundo. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay hindi rin tumitigil sa paghikbi. Ang matandang Doña na dati ay puno ng puot. Ngayon ay nakaluhod sa putikan ng kanyang mga kamay, ay nakataas sa langit habang binibigkas ang bawat salita ng panalangin. Natila ito na ang huling pagkakataon na maririnig siya ng Diyos. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalamig na butil na humahalo sa mga luha ng dalawang babaeng pinag-isa ng trahedya. Dario, ang anak ko, Dario. Ang boses ni Liora ay naging isang mahabang hagulgol na bumasag sa ugong ng hangin. Sa ilalim ng dagat, ang mundo ni Dario ay naging isang madilim at malamig na bilanggo. Ang bawat galaw niya ay tila may humihilang pabigat, ang alat ng tubig ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang bahagi ng asul na kumot na unti-unting lumulubog. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti,
Sumisid siya ng mas malalim hanggang sa maabot ng kanyang mga kamay ang maliit na katawang nakabalot sa tela. Mabilis na umahon si Dario. Ang unang pagbuga niya ng hangin ay kasabay ng isang malakas na sigaw ng pag-asa. Inangat niya ang sanggol sa ibabaw ng tubig pilit na iniiwas sa mga alon. Nandito siya, Leora, hawak ko siya, ang sigaw ni Dario na umabot sa dalampasigan. Matinding ginhawa ang bumalot sa pier nang makita ni Leora at Remedios ang pag-ahon ni Dario. Ang mga pulis at medical responders ay mabilis na nagbaba ng lubid at hagdan. Nang maiangat ang sanggol, ang lahat ay tila napatigil sa paghinga. Ang bata ay maputla, ang kanyang mga labi ay bahagyang nangingitim at walang tunog na lumalabas sa kanyang maliit na bibig. "Huwag naman, Lord. Please, huwag naman," ang bulong ni Remedios habang mabilis na kinukuha ng mga nurse ang bata. Sinimulan ng mga medical staff ang CPR sa sanggol sa ibabaw ng pier. Ang bawat pagdiin sa dibdib ng bata ay tila isang dagok sa puso ni Leora. Nakatayo siya doon nanginginig habang si Dario ay dahan-dahang umaahon mula sa tubig basang-basa at nanghihina. Hinawakan ni Dario ang kamay ni Leora, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa gitna ng takot. At pagkatapos sa gitna ng malamig na ulan, isang mahina, gumaralgal, ngunit matapang na iyak ang narinig. Ang unang iyak ng sanggol pagkatapos ng pagkalunod ay tila isang himno ng tagumpay. Napaupo si Leora sa semento, ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng tawa ng kagalakan. Mabilis niyang kinuha ang anak at idiniin sa kanyang dibdib, pinupunasan ng tubig alat sa mukha ng bata gamit ang kanyang mga halik. "Ligtas siya, ligtas ang anak natin," ang bulong ni Dario habang niyayakap ang kanyang asawa at anak. Tumingin si Leora kay Doña Remedios na nakatayo lang sa malayo, tila nahihiya ng lumapit. Ngunit sa unang pagkakataon, binuksan ni Leora ang kanyang bisig. Ang Doña ay lumapit at yumakap sa kanilang lahat. Isang pamilyang dati ay wasak ngunit ngayon ay pinagbuklod ng isang himala. Gayunpaman, ang gabi ay hindi pa tapos. Habang isinasakay sila sa ambulansya para sa check-up, lumapit ang isang opisyal ng pulis kay Dario. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Mr. Velasco, kailangan niyo itong malaman. Si Attorney Montero, bago siya bawian ng buhay sa ospital, may ibinigay siyang pangalan. Hindi lang siya ang nagplano nito. May isang tao pa na nagpondo sa lahat ng ito mula sa loob ng pamilya niyo sa Batangas." Lumingon si Dario kay Leora. Ang misteryo ng lupain sa Batangas ay tila may mas malalim pang ugat kaysa sa inaasahan nila. At sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng selda, kung nasaan si Clarice, isang hindi kilalang bisita, ang dumating isang lalaking may dalang mga dokumento na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Sino ang huling kalaban na nagtatago sa anino ng nakaraan? At sapat ba ang kapatawarang ibinigay ni Leora para protektahan sila sa susunod na unos? Hindi sapat ang lahat ng salapi sa mundo para pambayad sa isang buhay na muntik nang mawala dahil sa ating kasakiman. Ang tinig ni Doña Remedios ay basag puno ng pait na ngayon ay humahalo sa amoy ng mga gamot sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Wala na ang dating arogansya sa kanyang tindig. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Leora, hawak ang isang mangkok ng mainit na lomi, isang pagkaing tanyag sa Batangas na siya mismo ang nagpumilit na ipaghanda para sa kanyang manugang. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling alahas lamang ang hinahawakan ngayon ay nanginginig sa pag-aabot ng kutsara. Dahan-dahang imulat ni Leora ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang kanyang biyenan na nagpapakumbaba sa kanyang harap, katahimikan ng namayani. Walang sumbatan, walang sigawan. Ang bawat sugat sa puso ni Leora ay tila dahan-dahang naghihilom, hindi dahil sa nakalimutan na niya ang lahat, kundi dahil nakikita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng matandang Donya. "Kain ka na, Leora. Kailangan mong lumakas para sa apo ko." Ang bulong ni Remedios, ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa mangkok. "Patawarin mo ako. Kung maaari ko lang ibalik ang panahon, hinding-hindi ko hahayaang maranasan mo ang impyernong ibinigay ko sa iyo." Hinawakan ni Leora ang kamay ni Remedios. "Tapos na po iyon, Mommy. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon, buo pa rin." Sa labas ng silid, si Dario ay kausap ang kanilang abogado at ang mga pulis. Ang balitang dinala ni Attorney Montero bago ito mamatay ay totoo. Ang pinsan ni Leora na si Gardo ang utak sa likod ng pananakot sa Batangas. Inakala ni Gardo na may nakatagong kayamanan sa ilalim ng lupa ni Leora, ngunit ang tanging ginto roon ay ang katapatan
at pagmamahal na itinanim ng mga magulang ni Leora. Nahuli na si Gardo sa pantalan Mr. Velasco, ang ulat ng pulis. Kasama rin sa mga nadakip ang lalaking nagpanggap na nurse. Lahat sila ay haharap sa batas. Huminga ng malalim si Dario. Ang hustisya ay unti-unti nang nakakamit, ngunit ang pinakamalaking laban ay ang pag-aayos ng kanilang pamilya. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang ina at asawa na magkayakap. Isang imahe na dati ay tila isang imposibleng panaginip lamang. Dario, tawag ni Leora ang kanyang mukha, ay may bakas na ng ngiti. Gusto ko nang umuwi, pero hindi sa mansyon. Gusto kong bumalik tayo sa Batangas. Gusto kong doon lumaki ang anak natin sa lupang kinalakihan ko, kung saan ang bawat hininga ay malaya. Tumango si Dario, hinalikan ng noo ng asawa at ang pisngi ng kanilang anak, na himbing na natutulog sa kanyang tabi. Gagawin natin yan, mahal. Ibebenta ko ang mansyon sa Cebu. Gagamitin natin ang pera para itayo ang isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso sa pangalan mo. Bago sila umalis ng ospital, isang huling pagbisita ang ginawa ni Dario sa bilangguan. Doon nakita niya si Clarice sa likod ng mga rehas. Wala na ang dating kislap ng kanyang mga mata, tanging ang dumi at pait ng realidad. Kuya, ilabas mo ako rito. Please, hindi ko kayang tumagal dito. Ang pagsusumamo ni Clarice, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bakal. Tiningnan siya ni Dario nang may halong awa at lungkot. Clarice, mahal kita bilang kapatid mo. Pero kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo kay Mang Teodoro at kay Leora. Ang kulungan ay hindi parusa, kundi pagkakataon para magbago ka. Kapag handa ka na, kapag natutunan mo na ang tunay na halaga ng tao, narito pa rin kaming pamilya mo. Iniwan ni Dario ang kanyang kapatid na humahagulgol, hindi dahil sa galit kundi dahil ito ang kailangan para sa paghilom ng kanilang lahat. Ang huling tagpo ng kabanatang ito ay naganap sa harap ng guho ng lumang bahay sa Batangas. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nakatayo sina Dario Leora at Doña Remedios sa gitna ng malawak na lupain. Ang amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon ay tila isang kanta ng pagbati. Dito tayo magsisimula muli, ang sabi ni Leora habang nakatingin sa abot-tanaw. Isang malakas na hangin ang umihip, tila dinala palayo ang lahat ng pait, ang lahat ng kasakiman, at ang lahat ng lihim ng nakaraan. Sa ilalim ng malawak na langit ng Batangas, ang pamilya Velasco ay hindi na nakatayo sa pundasyon ng ginto at kapangyarihan, kundi sa pundasyon ng kapatawaran at tunay na pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, may isang lumang baul na nahukay ang mga trabahador sa likod ng bahay. Isang baul na naglalaman ng mga liham ni Mang Teodoro para sa kanyang apo, mga liham na magbubukas ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Lumipas ang isang taon, at ang simoy ng hangin sa Batangas ay tila may dalang ibang himig, isang himig ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Ang malawak na lupain na dati ay naging mitya ng kasakiman ay isa na ngayong luntiang paraiso, kung saan ang mga puno ng mangga ay hitik sa bunga at ang mga bata sa komunidad ay malayang naglalaro sa ilalim ng kanilang mga anino. Sa gitna ng bukiran, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa bato at kahoy, matatag, tapat at puno ng liwanag. Doon sa malawak na beranda, nakaupo si Leora habang pinapanood ang kanyang anak na si Theo, na ngayon ay isang taong gulang na at mabilis na gumagapang sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang gamot na tuluyang naghilom sa lahat ng peklat sa kanyang puso. Theo, huwag kang lalayo sa lola, ang malambing na tawag ni Doña Remedios. Ang mangdating Doña ng Cebu ay hindi na suot ang kanyang mga perlas at sutla. Ngayon suot niya ay isang simpleng duster na gawa sa cotton, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga kamay ay may bahid ng lupa mula sa pag-aalaga ng mga rosas sa hardin. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Remedios na ang tunay na karingalan ay hindi nasusukat sa kislap ng brilyante, kundi sa kislap ng saya sa mga mata ng kanyang apo. Dahan-dahang lumapit si Dario sa kanyang asawa, may dalang 2 baso ng malamig na buko juice. Inakbayan niya si Leora at sabay nilang pinanood ang kanilang ina na masayang nakikipaglaro sa bata. Inakala ko noon na ang pagprotekta sa pangalan natin ang pinakamahalagang tungkulin ko. Bulong ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. Pero mali pala ako. Ang pinakamahalagang tungkulin ko ay ang protektahan ang puso ng babaeng nagbigay ng lahat para sa akin. Hiligay ni Leora ang kanyang ulo sa balikat ni Dario.
Lahat ng pinagdaanan natin, Dario, ang lahat ng luha at sakit tila naging pataba lamang sa lupang ito. Kung hindi tayo nadapa, hindi natin malalaman kung gaano kasarap ang tumayo muli ng magkakasama. Ganap na pagpapakumbaba ang naganap ng ilabas ni Leora, ang huling liham ni Mang Teodoro mula sa baul na kanilang nahukay. Binasa niya ito ng malakas, ang bawat salita ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Para sa aking apo, tandaan mo, ang lupa ay hindi pagmamay-ari ng sinuman. Tayo ang pagmamay-ari ng lupa. Ang gintong hinahanap ng marami ay hindi nakabaon sa ilalim ng semento, kundi nasa loob ng pusong marunong tumanaw ng utang na loob at marunong magpatawad. Ang lahat ng tanong sa nakaraan ay meron na ngayong sagot.